Hi guys, good morning. Happy Wednesday po. Ayan, time here is 12 AM na po dito po sa Saudi Arabia. Ayan po, kumusta po kayo? Kumusta po sisters and brother? Ayan, time to daily devotion na po tayo. Samahan niyo po ako. Ako po yung magbibigay ng word of encouragement sa umagang ito. Amen? No? So, kahapon, hindi po tayo nakagawa ng video kasi kinulang po ako ng oras. So, patawad po mga kapatid. So, I'm back na magbibigay at mag-iingay sa inyong mga timeline. Amen? So, ako po'y manalangin sa umagang ito. Heavenly Father God, maraming salamat Father God na maraming salamat Panginoon sa biyaya at sa mga kalakasan na nalalanghap namin sa araw-araw Panginoon. Lalong-lalo na po sa aming kaligtasan, bawat sa employer namin Panginoon, lahat po ng aking mga kapatiran God, ikaw po mag-bless sa kanila Panginoon. Bagkos hindi ko man po sila kilala, pero ikaw higit na nakakilala sa kanila Father God. Ikaw po mag-bless, ingatan mo po sila kung saan man sila sa sulok ng mundo Panginoon. Protection, healing upon healing. Lord, ikaw na pong bahala sa kanila. Abundant blessing, Panginoon. Hindi ko na po sila isa-isahin. Pinapakatiwala ko na po sa inyo, Panginoon. Sa umagang ito, God, naway sa aking ibabahagi na inyong banal na salita, Panginoon. Ikaw po maging mouthpiece sa akin at ituro mo po sa akin at mabliss ko ang aking mga kapatiran, Panginoon. Sa oras na to, binabalik ko na po ang kapuri-purihan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Amen! Ayan mga kapatid, ayan po, mag-daily devotion na po tayo. So, ang ating teksto mga kapatid, makikita po sa, amen, hallelujah, makikita po sa Colossus, yan, Colossus verse, hallelujah, sa Colossus verse 3, verse 5 to 17. Sabi po niya dito, ang dati at ang bagong buhay. Amen? Kaya patayin ninyo na ang anumang makamundong nasa inyo. Verse 5, sabi niya dito, ang sexual na imoridad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman, nakatumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Paparusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Verse 7, pero ngayon dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Verse 8, galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa at mga bastos na pananalita. So mga kapatid, no, kailangan talaga mga kapatid na itakwil na natin kung ano man po yung mga pangit natin na kaugalian, pangit na nakasanayan natin mga kapatid. Kasi napupuot din ang ating Ama na nasa langit, no? So, sabi niya dito mga kapatid, wag po tayong maninira sa ating kapwa, bagkos na itakwil natin lahat, no? Na wag po tayo maging basto sa ating pananalita, maging magalang po tayo sa bawat isa. Amen, matanda man or bata man mga kapatid. Kaya nga sabi niya dito, wag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yan, amen. Kung tunay na po tayong sumampalataya sa ating Panginoon, hindi na po tayong marunong magsinungaling sa bawat isa, no? Like before, na wala pa tayong relasyon sa Panginoon, yung mundo po ang nagkukontrol sa ating mga buhay. So, nagagawa po natin yan. Isa po ako dyan, na nagawa ko din po yan, no? Na magsisinungaling po tayo sa ating mga kapwa. Amen. Dahil sabi niya dito, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati nyong pagkatao at masamang gawain. Verse 9, at isuot na ninyo ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at
para makilala natin siya ng lubusan. Amen. So, pag tayo na ay nabago, isuot po natin ang bago nating anyo. So, yung dating tayo, wala na po yun. Nilibing na po yun natin mga kapatid. Yung pangit na pag-uugali natin, pangit yung attitude natin, nilibing na po natin yon. Wala na. Bagong nilalang na po tayo. Bagong pagkatao na po tayo mga kapatid. So, sumunod tayo sang-ayon sa kalooban ng ating Father God na nasa langit. Amen. So, verse 10, sa bagong buhay na ito, wala nang pinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang tuli sa hindi tuli. Ayan, amen no mga kapatid. So, naging Hudyo na po tayo. So, nagiging bagong ano na talaga tayo sa ating Panginoon. So, verse 11, ang naturuan sa hindi naturuan at ang alipin sa malaya dahil si Kristo na ang lahat-lahat at siya'y nasa ating lahat. Amen. Pag nasa atin na ang Panginoon, nasa atin na ang lahat, karunungan, wisdom of knowledge. Amen? Kasi pag may takot tayo sa Panginoon, may fear tayo sa Lord, nandyan po ang wisdom at knowledge, no? So, marami po tayong makukuha, no? Kaya, mag-aral po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi niya dito, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos at dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang loob, mapagkumbaba, mabait at mapagmatiis. Amen? Kailangan na maging mabait tayo, maganda ang loob, at mapagmatiis, mapamalasakit sa ating mga kapatiran, sisters and brother. Amen? So, kailangan kung ikaw may tunay na pag-ibig ng Diyos, kailangan natin na magtiis. Amen? Magtiyaga, kahit gaano man marami yung pag-uusig, kahit marami man ang mga tao na inaayawan ka, kainisan ka, kailangan natin magtiis kasi love natin sila. Amen? Ganon din tayo. Kung love natin ang Panginoon, mas more love natin ang ating mga kapatiran. Unbelievers man or believers man mga kapatid. Amen. Hallelujah Jesus. Hallelujah Lord. So dito no, na mapagpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Amen. Dagkos kung tayo ay nagkasala sa ating mga kapatiran, kailangan na magpatawad tayo at papatawarin din tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Sa verse 13, at higit sa lahat magmahalan kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Amen. Pag nandyan po ang love, nandyan po yung love natin sa bawat isa, nagkakaisa po tayo. Amen? Kasi one spirit and one body in Christ. Amen? Kaya hallelujah Jesus, hallelujah. Kaya paghariin ninyo sa puso nyo ang kapayapaan ni Kristo. Amen? Hallelujah. Kaya yan po yung dapat na maghari sa atin mga kapatid. Yung kapayapaan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah Jesus. So dito, sa 15, sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa, dapat din kayong maging magpapasalamat. So magpapasalamat tayo sa bawat isa sa ating Panginoon. Amen? So hallelujah Jesus, no? Hallelujah. Itanim ninyo mabuti sa puso nyo ang mga aral ni Kristo. Pahalagahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungan ng kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah Jesus. So magpangaralan tayo. Kung may mali man ako, i-correct nyo po ako. Kung may mali din po kayo, i-correct ko din po kayo. Amen Jesus. Hallelujah. Ang daming revelation. Hallelujah Jesus. So dito naman sa verse 16, sabi niya dito, umawit kayo ng mga salmo, himno at iba pang mga awiting espiritual na may papasalamat sa Diyos sa mga puso niya. Amen. So kailangan na kung tayo stress na, nalulungkot po tayo, worship to the Lord, dance to the Lord, umawit po tayo ng makalangit. Amen. Kasi siya po yung nagre-restore sa atin ng refreshing, nire-restore po tayo, so nawawala po yung stress natin. Amen? At anuman ang ginagawa nyo sa salita man o sa gawa, gawin nyo ang lahat bilang manampalataya sa Panginoong Hesus, magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ito po yung Colossians verse 17. So no mga kapatid, na kailangan talaga natin na
Spread above all of love. Yan, amen. Hallelujah, Jesus. Kailangan na itanim natin ang mabuti sa ating puso, ang aral ng ating Panginoon. Ito po yung banal na salita ng ating Ama. Amen. God bless you mga kapatid. God bless everyone. And happy Wednesday mga kapatid. I hope na may natutunan kayo. I hope na meron kayong maitanim din sa puso nyo mga kapatid. Amen. Hallelujah.